Matapos na huminga ng malalim ay pinagsalikop na ni Gaston ang dalawang palad. Biglang nabahala sa biglaang desisyon ng anak. Oo, at nasa US na si Nixa dahil matanda ito ng ilang taon kay Brixton. Nag-aaral ito doon ng law pero iba ang kaso ng magpinsan kung tutuusin. Kung kaya ni Nick at Krisa na hayaang lumipad ang kanilang anak kung hanggang saan nila gusto, iba sila ni Nati na hanggat maaari ay sasakupin pa rin ng kanilang bagwisang mga anak. Anak, malayo ang US. Saka walang mag-aalaga doon sa'yo. Paano kung magkasakit ka, ha? Na kaya ni Nick sa daddy. Siyempre kaya ko rin yun. Isa pa, susunod na rin naman doon si Skyler. Binuhat ni Gaston ang tasa ng kanyang kape na wala ng laman. Nang marinig ang rason ng anak, hindi siya handa sa hiling nito. Paano pa kaya si Nati kapag nalaman niya yon? Uulitin niya, hindi sila kagaya ni Nick at Krisa sa pagpapalaki ng mga anak. Hanggat maaari ay ayaw nilang mawalay ang mga to sa kanila. Ibang-iba kasi kapag nasa ibang bansa ng anak nila. Libong milyang layo, buti sana kung ilang oras lang din ang biyahe patungo dito. In case of emergency, hindi naman siya hinahangad nila na may ganun ngang mangyari kay Brixton. Kahit naka-private plane pa sila, matagal-tagal pa rin ang biyahe ang kailangang pagdaanan. The outside world is so fascinating, Brixton. Maraming tukso, hindi lang babae, may mga bagay na tinatawag na bisyo. At kapag nasa malayo ka at naligaw ka ng landas, paano ka doon? Daddy, trust me. Si Nixa, babae yun, pero kaya naman niya. Ako pa kayang isang lalaki? Hindi sumagot si Gaston. Malaki naman ang tiwala niya sa anak. Pero sa mga taong sa paligid nito doon siya walang tiwala. Dahil alam niyang kalakaran ng mundo. Mapaglaro pa yon. Naburo pang mga mata niya sa mukha ng anak na desidido sa kanyang gusto. Finance ang course na napag-usapan nila na kukunin niya pagtungtong ng kolehiyo. Wala namang pagtutol doon na mag-asawa na todo suporta sa kagustuhan ng kanilang anak kahit na ano pang kunin. Sinabi mo na ba sa mami mo ang tungkol dito? Umiling si Brixton. Bilang padre di pamilya, gusto niyang ama na muna niyang makaalam. Kausapin mo munang mami mo kung papayagan ka. Pero sa totoo lang anak, kung akong tatanungin mo, ayaw kitang payagan. Makakatapos ka rin naman kung dito ka lang sa bansa. Tumango lang si Brixton at hindi na muling nagsalita. Buo na talagang desisyon niya na mag-aral abroad. Hindi dahil gusto niya nagayahin ng pinsang si Nixa, kung hindi yun talaga ang nais niya. Hinintay niya na dumating ang ina. Nang marinig sa mga maid na nandun na sila ay humakbang siya palabas upang sumalubong. Kakaparada pa lang ng sasakyan doon na minamaneho ni Nati. Binuksan niya ng pintuan noon at lumabas na si Gavi. Kasunod nito si Thor na may bitbit na. Kuya Brixton, para sa'yo to. Abot ni Gavi sa kapatid ng extra paper bag. Ayaw mo kasing sumama. Nagpaiwan siya noon sa kanila dahil nais niya ngang kausapin ng ama. Hindi dahil ayaw niya. Mommy, pwede ba tayong mag-usap bago ka pumasok sa loob ng mansyon? Natigil sa kanyang paghakbang si Nati na napuno na kagad ng mga katanungan ng mga mata. Inakbayan na siya kagad ng ina sa pagkakalang may seryoso siyang sasabihin ditong problema. What is it anak? May kailangan ka ba kay mommy? Tell me, makikinig ako. Binanggit ni Brixton ng tungkol sa pag-aaral abroad nang tuluyang makapasok ng mga kapatid. Pwede naman ako magbakasyon dito sa bansa ng once or twice a year, mommy. Mga 6 to 7 years lang naman ako mawawala. Okay na rin naman ang communications ngayon. Ilang sandaling tumahimik si Nati, naisip ang pamangkin na si Nixa na ilang taon nang nasa US dahil sa pag-aaral. Madalas tuloy mag-travel ang hipag niya si Krisa upang bisitahin ng anak. Ganun pa man, hindi niya kayang gawin yon lalo na't hindi naman kasing bata ng kuya Nick niya ang kanyang asawang si Gaston. Tsak na hindi niya mahilang asawa sa pagta-travel. Minsan pa'y tumatawag din ng hipag habang umiiyak dahil miss ng anak. Ayaw niya noon. Noong nagsabi ka sa amin na gusto mong manatili sa Maynila, na mag-for good kami dito sa Baguio, hindi ko yung tintulan. Dahil malapit lang naman, nandun din ang mga magulang ko at ang tito Nick mo, pati ng tita Krisa. Ano man ang oras o araw ay pwede ka rin naming makita agad, Brixton. Pero yung sinasabi mo ngayon na pupunta ka ng ibang bansa, parang tagilid akong pumayag sa gusto mong yun anak. Hindi ko kayang malayo ka sa akin ng ganon kalayo. Mommy, sige na, payagan mo na ako. 6 to 7 years. Gaano katagal yung natalyo? Tanong ni natin na bakas na kagad ang lungkot.
Your father is not young anymore. Isa pa nagkakaedad na rin ang lola Josefina mo. Ayaw mo ba siya laging mabisita dito ha? Bonding-bonding tayo kung may pagkakataon. Alam naman ang lahat yun ni Brixton. Sa katunayan, ikinukonsidera niya na rin ang kalagayan nila. Pero ayaw naman niya na manatili lang siya bansa. Gusto niya rin na maging achiever, kagaya ng pinsan niya si Nixa. Mom, hayaan niya ako lumipad. Kailangan kong gawin ito. Paano ko masusubok na malakas sa pakpak ko kung lagi ako nasa ilalim ng pugad ninyong dalawa ni Daddy? Tanong ni Brixton na ginamitan ng ina ng matalinghagang mga salita. Paano lalabas ang tikas ng bagwis ko kung ganun kayo palagi? Saglit lang naman yun, hindi yung sobrang tagal. Hindi niya masabi sa ina dahil na rin siya ama kung bakit gusto niyang mabilis na lumaki na. Gusto niya mag-retire ng ama at siya nang bahala sa mga negosyo nitong hindi niya maiwan-iwan dahil walang sasalo. Gusto na niya na maging full-time retired na ito as Brixton wanted to take over as soon as possible too. At nakikita niya marami siyang matututunan doon. Brixton naman, hindi pa handa ang mommy. Kailan ka magiging handa, mommy? Baka naman pressure ka lang kasi gusto mong gumaya kay Nixa sa achiever. Kinuha pa ni natin na hinuhuli ang anak. Anak, hindi namin hangad ng daddy na maging ganun ka rin sa kanya. Yung mga awards mo, sapat na sa amin yun. Wala ka nang dapat patunayan. Masaya kami sa lahat ng yun. Si Brixton nang kumuha ng tissue sa loob ng bag ng ina. Nang makitang namuunang luha niya. Sinubukan niyang punasan yon, ngunit iniwas ng inang mukha at gumamit lang ito ng palad. Gusto mo bang tawagin ko si Daddy, Mommy, para siya na mag-comfort sa'yo? Ayaw mo sa akin eh. Lumingon na si Brixton sa may pintuan ng mansyon kung saan kanina pa niya naramdaman ang pagsilip-silip ng dalawa niyang nakababatang kapatid at pinapakinggan ang usapan nila. Gavi, tawagin mo nga si Daddy sa loob. Sabihin mo umiyak si Mommy. Anong sasabihin kong dahilan, kuya? Pinaiyak mo? Natawa na ng bahagya dun si Nati. Bahala ka kung anong gusto mong sabihin. Kasabay ng pagpasok ni Gavi sa loob upang hanapin ang ama, tumakbo naman palapit sa kanila si Thor. Yumakap na kaagad ito sa tagiliran ng kanyang ina. Ang aga mo namang paiyakin si Mommy, kuya. Lagot ka talaga kay Daddy. Hinagod lang ni Brixton ang ulo ng kapatid. Natatawa na sa pagiging makulit nito sa kanya. Ano bang sinabi mo sa kanya, kuya? Bakit kailangang umiyak ni Mommy? Huwag mo nang alamin, baka kasi kapag sinabi ko sa'yo yun, baka ikaw naman ang maiyak. Samantalang natigilan si Gavi sa may pintuan ng opisina ng kanyang ama. It seems that her father was also wiping his tears quietly. Hindi nakaligtas yon sa mga mata niya. Pagkaraan ng ilang sandali, marahas na kumatok siya sa pinto upang ipaalam na nandun siya. Napalingon na sa kanyang ama. Pilit nang ngumiti upang ikubli ang pag-iyak niya kahit nahuli ng lahat noon. Anong ginagawa mo dyan, Gavi? Kanina ka pa ba? Halika dito, lumapit ka sa daddy. Malaki ng ngiting tumakbo si Gavi palapit sa ama at alam niya kung bakit gano'n na lang ito ka-emosyon. Kumarga na siya sa kandungan nito at pinalis ng mga natitirang luha sa kanyang mga mata, gamit ang likod ng munti niyang mga palad. Umiiyak din si Mommy, Daddy. Ayaw niyang umalis si Kuya. Ikaw din ba? Inosenteng tanong ni Gavi. Bakit ba kayo umiiyak? Pwede naman na hindi niyo na lang siya payagan. Wala namang magagawa si Kuya Brixton kapag hindi kayo pumayag, hindi ba? Natawa na si Gaston. Ang bunga akala ng anak na babae ganun lang yun kadali. Baka nga kapag ito naman ang tumuntong na sa ganong edad, siya naman na magpapaalam sa kanilang aalis at susunod sa kapatid. Pagkatapos niya, si Thor naman hanggang sa silang dalawa na lang, ni Nati ang maiwan habang ang kanilang mga anak ay patuloy na lumilipad upang makuha ang kanilang noon ay mga munting pangarap lang. Kung akong tatanungin, Daddy, ayoko rin na umalis si Kuya. Siyempre, ganun din ang sasabihin ni Thor. Okay na nasa Manila lang siya. Malapit lang, anito pa na alam na malayo ang US. Huminga ng malalim si Gaston. Ang isipin pa lang na 6 to 7 years itong mawawala. Nalulungkot ng dating governor. Ilang 6 to 7 years meron na lang siya at ang ina niyang si Doña Josefina. Makakatagal pa ba ang matanda noon? But no matter how short life is, he can't stop his son from flying and forcibly break his wings to fulfill himself. Sa puntong yun, nagdesisyon na si Gaston na papayagan niya na rin ang anak. Nandito pa naman ikaw at si Thor para samahan kami ng mommy, hindi ba? Paulit-ulit na tumango si Gavi sa ama na yumaka pa sa leeg nito. Hinalikan na ni Gaston ang ulo nito. Hindi ko gagayahin si Kuya Daddy. Hindi ako mag-aaral sa malayo. Dito ako magtatapos. Ewan ko na lang kay Thor kung tutulad siya kay Kuya Brixton. Tumawa lang si Gaston.
Hindi to masasabi ng anak, masyado pa itong bata para magdesisyon. It's okay, Gavi. Lagi naman kami nakasuporta ng mami sa lahat ng gusto niyong marating sa buhay na magkakapatid. Hindi naglaon ay lumabas na rin sila ng opisina. Karga pa rin ng anak. Nasa sala na noon si Nati, Brixton at si Thor na abala na sa kanyang tablet. Puno ng emosyon na nilingon ni Nati ang kanyang asawa. Ngumiti lang si Gaston. Tumayo si Brixton upang ang lola o si Fina naman niyang kausapin tungkol sa desisyon niya na mag-aaral sa ibang bansa pag-upo doon ng kanyang ama. Anong sabi ng mommy at daddy mo? Wala pa po silang desisyon, lola. Gusto ko kasing palawakin ang kaisipan ko sa ibang bansa. Hindi ba sabi nga ng best teacher sa buhay natin ay ang mga experience? Saka kung nakaya nga ni Nixa na nasa malayo siya. Ako kaya ko rin, lalo pat lalaki naman ako. Siya nga babae na gawa niya, ako pa kaya? Hindi ba tama naman ako, lola? Hingi pa niya ng simpatya sa matandang kausap na tumangutango lang ang ulo sa kanya. Sana payagan na nila ako sa gusto ko, lola. Hinagod lang ng matandang ulo ng apo, naintindihan niyang hinaing nito kahit na bata pa to. Kaya lang hindi naman niya pwedeng pakialaman ang desisyon ng mga magulang ng bata. Papayagan ka nila, maniwala ka lang, bastang payo na maihahabilin ko sa'yo, ay ingatan mo sarili mo doon, apo, at palagi kang makikipag-communicate sa mga magulang mo. Doon lang sila magiging masaya, kung kaya kapag may oras ka ay huwag mo na yung ipagkait sa kanila. Sa pagkainan ay naging tahimik sila, ibang-iba yon sa pagkain na madalas nilang ginagawa kapag magkakasama. Nais pa siya nang dalhin ni Brixton ng usaping yon sa kanilang hapag, ngunit hindi siya pinayagan ng ama. Ayaw niyang masirang appetite ni Nati na makikitang tutol pa rin siya nais ng anak. Kumuha si Gaston ng laman ng salmon at nilagay yon sa plato ng panganay. Kumain ka ng marami, Brixton. Tinitipid mo sa ulam ang sarili mo kaya kapayat eh. Tumitig lang si Brixton sa ama. Malamang inais itong hindi sila maging awkward. Daddy, ako rin. Gusto ko rin ng salmon. Si Gavi na binuhat pang plato para ilapit sa ama. Sinundan niyo ng inosenteng si Thor na nagpapakit ng mga mata kay Gaston. Walang nagawang dating governor kung hindi ang pagbigyan ng mga anak. Ayaw niya magkasilipan sila kung kaya naman nilagyan na rin ng dalawa. Tumungo si Brixton at kinain yon. Nanatiling tahimik lang si Nati na napansin na rin ni Doña Josefina kaya nagsalitang matanda. Bigyan mo rin ang asawa mo. Hindi pwedeng ang mga anak mo lang ang asikasuhin mo. Paglaki ng mga yan, iiwan nila kayo. Sino may iwang kasama mo? Ang asawa mo lang yon. Napangiti na noon si Gaston na sinulya pa ng walang imik niyang asawa. Alam mo mama, tama ka nga talaga. Napilitan si Nati na magangat na paningin ng gawin niya ng asawa. Nakatingin na tuloy lahat sa kanya. Ang tatlo nilang anak at ang matandang Donya, hindi magawang ngumiti ni Nati sa isipin na tungkol sa pagpapaalam ni Brixton. Malayo pa yun pero sobrang apektado na siya nito. Thanks, hindi mo kailangang gawin. Kaya ko namang kumuha. Kain na kayo, huwag niyo akong pansinin. Mommy, gusto mo bang i-massage ka namin mamaya ni Thor? Si Gavi para pagaanin ng table nila na biglang namigat na magsalita si Nati na parang sobrang down na down ng katawan. Sige, baka kailangan lang ng mommy ng massage na mahiwagan yung mga palad. Matapos na kumain ng hapunan ay nahiga na si Nati. Sumamang tatlong anak niya sa kanya. Hindi lang si Gavi at Thor ang nagmassage. Maging si Brixton ay nakigulo sa kanilang magkapatid. Mommy, ganito na lang. Monthly na lang akong uuwi. Bukas muli ni Brixton sa kagustuhan nito. At anong akala mo sa daddy mo? Tumatay ng pera? Oo, may perang pamilya natin. Pero hindi pwedeng sa tikat lang mapunta yon. Lingon na ni Nati sa panganin at tinikom ang bibig. Mommy, huminga ng malalim si Nati. Ano pa nga bang magagawa niya kung gusto ng anak? Pag-usapan na lang natin to ulit sa ibang araw. Labas na kayo. Gusto ko na matulog. Tumalima naman ng tatlong bata na wala na naging reklamo pa. Wala siyang narinig na paninisi sa mga nakababata at reklamo mula kay Brixton na halatang alam ng hiniling sa kanilang mag-asawa. Ilang minuto pa bago pumasok si Gaston ng silid, may pinag-usapan pa kasi sila ng inang si Doña Josefina kung kaya nahuli na siyang sumunod. Hindi inaabot ang mga anak. Tapos ng massage session niyo ng mga anak? Tumungo si Nati tumayos ng higa. Nati, I haven't seen you like this stress for a long time. Ayaw mo bang payagan si Brixton? Hindi na masaya kung payagan, pero iniisip ko kayong dalawa ni Mama. Marahan nang humaplos ang isang kamay ni Gaston sa ulo ni Nati tinayos na rin ng higa. Mama's attitude was quite obvious during the meal. Mukhang wala siyang tuto sa pag-alis ng kanyang apo at pag-aaral sa ibang bansa.
Makakabuti naman yun kay Brixton. Sa tingin ko lang kailangan din na may experience ng ating anak ang mundo. Isa pa kapag nasa hustong edad na siya, matatali na siya sa responsibilidad ng ating pamilya. Ang ibig ko sabihin ay ang mga negosyo kong napalaki na. Siya ang kukuha nun. We have to rely on Brixton. Alam ko we are both sentimental in this matter kasi nga malayo. Pero isipin na lang natin para sa sarili yun ni Brixton. Natili nakatikam ang bibig ni Nati. Nati, Brixton has grown up. Kailangan pag-aralan natin na magtiwala sa kanya, bitawan siya at suportahan ang mga nais niya. Hindi naman niya tayo tuluyang tatalikuran. Mag-aaral lang siya. Alam ko naman yon. Humigpit pang yakap ni Gaston sa kanya, sa kanarian pa naman si Gavi at Thor. Baka mamaya magselos na mga yon sa higpit natin kay Brixton. Kung namimiss natin siya, puntahan natin. Anong ginagawa ng ating private plane? Bahagyang gumaan ang pakaramdam doon ni Nati na kulang na lang isabihin kay Gaston na parang nais nila sumamay kay Brixton sa US. Bagay na paniguradong hindi rin ito papayagan. Eka nga, kapag gusto maraming paraan Natalia, hindi naman sa ibang planeta ang punta ni Brixton. Alo pa ni Gaston na hindi na pinatulan ni Nati. Tama naman doon ang kanyang asawa. Sinulit nilang mga natitirang araw ni Brixton sa bansa. Sinigurado ni Nati na well spent ang bawat araw niya sa panganay. Sinabi niya sa dalawang anak niya na ang priority nila muna ngayon ang kanilang Kuya Brixton. Dahil pupunta to sa malayo upang doon ito mag-aral, hindi natin kailangan mag-alaga ng sobra kay Brixton. He's smart and studious kaya gaya ng tito Nick niya ng pinsan niyang si Nisa. I don't know how big this business will be in the future. Turan pa ni Doña Josefina habang pinapanood sila ni Brixton at Nati na metikulosong nag-impake. Sa bandang huli nakuha pa rin ni Brixton ang kanyang gusto. Palagi akong tatawag sa inyo kada may free time ako, Lola. Kay Lola lang? Hindi kay Mommy at Daddy? Si Gabi na tahimik na nakaupo sa tabi ng kapatid. Siyempre kay Mommy at Daddy rin, Gabi. Pati na sa'yo at kay Thor. Kapag hindi mo tinupad ang pangako mo, Kuya, ibabala ka namin at tatanggalin kita sa family group chat. Si Gabi na seryosong ginagawang pagbabanta sa kapatid na tumawa lang naman. Oo na. Kailan ba ako hindi tumupad ng pangako? Kasama mag-asawang Chris at Nick ay nihatid nila sa airport sina Brixton at Nixa. Si Nixa ang nagbakasyon sa kanila at nagpa siyang isabay ang pinsan niya si Brixton pabalik ng US. Malapit na sa apartment na tinutuluyan ni Nixa magiging tirahan ni Brixton. Iisang building sila, same floor pero ilang unit ang kanilang pagitan. Due to privacy at kahit na magpinsan, hindi nila pinagsamang dalawa lalo na magkaiba ng gender. Mabuti siya na kung pareho silang babae. Huwag ka mag-alala, Tita Nati, Lolo Gov. Oras na may kalokohan itong si Brixton, isusumbong ko kagad sa inyo. Mayabang natura ni Nixa na inakbayan pa si Brixton. Ngunit inalis yun ng huli, natawang mga magulang nila habang sinamanan ng tingin si Brixton si Nixa. Si Nixa na mataray na hinawi hanggang balikat niyang kulot pa rin na buhok. Ilang beses siyang tinanong ni Krisa kung nais siyang straight dahil siya yun ang uso. Ngunit marin na tinutulan niya ni Nixa. Aniya yun ang best asset niya. Kung kaya pumipila ang manliligaw niya. Tinawanan lang siya ni Krisa. Malamang sa kanya tumana, nagtataka pa ba siya sa anak? Ikaw ang kabahan dahil nandun na ako. Kapag may nakita akong maling ginagawa mo, isusumbong kita kay Tito Nick at sa mami mo. Asik ni Brixton, baka sa rin kaagad ang lungkot. Sus talaga ba? Walang iiyak dahil sa homesick ha? Sinik siya na parang siguradong sigurado. Hindi na napigilan ni Nati na maiyak habang niyayakap ang anak na mahigpit na rin nakayakap sa kanya. Pilit pinipigilan ng luha sa kanyang mga mata na bumagsak upang hindi makita ng mga magulang niya. Gusto niya ipakita na matatag siya at tama naman ang desisyon niya. Nixa, huwag kang masyadong bully kay Brixton ha. Alalahanin mo ikaw lang ang kasama niya doon at kakampi. Bilin ni Krisa sa anak dahil nag-aalala na rin siya. Mapagmahal naman si Nixa at naniniwala siya na hindi nito mapapabayaan ng pinsan. Sakad ka mananagot kapag nabalitaan ko na lagi mo siyang pinapaiyak. Maging kakampi ka niya sa lahat ng oras, okay? Yes, ma'am, kapag may umaway sa kanya, kay Nick Bentacourt sila mananagot. Salamat, Nixa, sinati naniniwala na siya pamangkin. Huwag ka na mag-alala sa kanya, Tita Nati. Ako na pong bahala dito kay Natalio. Oops, my bad. Kay Brixton, nakalimutan kong ayaw niya nga palang tinatawag siya sa buong pangalan niya. Takip na ni Nixa na namumula ng mukha sa tuwa dahil sa masama pa ring tingin ni Brixton. O sige na Nixa, pumasok na kayo sa loob at baka maiwan pa kayo ng eroplano. Sinig na niyakap na ang mahigpit ang pangani na anak na humaligpas sa kanyang magkabilaang pisngi.
Ang original na plano ihahatid nila mga bata gamit ang private plane ng mga Barcelo. Ngunit nagbagong desisyon nila sa pag-aalang baka mamaya biglang magpaiwan ng mga anak ng kanilang mga asawa. Ang ending, kailangan na magpinsan na mag-commute patungo ng Amerika. Nakahanda naman ang mga kailangan ng mga anak. Igaguide na lang ni Nixa si Brixton, lalo pat paniguradong naninibagong pinsan. Malaki rin naman ang tiwala nila sa pamangking si Nixa. Bye everyone, tatawag kami palagi. Huwag niyo kaming alalahan ni Brixton. Kaway ni Nixa na sanay na sa ganong setup. Ngunit mababanaag na nalulungkot pa rin naman.